Katulad ng aking binanggit sa pambungad ng ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ang pagdiriwang natin ngayon ay ang tinatawag nating the Feast of the Divine Mercy, ang kapistahan ng dakilang awa ni Jesus. Noong 1960, ang isa sa mga propagator ay si Saint Faustina Kowalska. Isa siya sa mga nagsulat ng kanyang diary sa lahat ng mensahe ni Jesus patungkol sa kanyang dakilang awa. Sa kababayan niya na naging Santo Papa at hinirang nating Santo, Saint John Paul II, pinoklama niya noong Jubilee year of 2000 na ang Divine Mercy ay dapat ipagdiwang sa ikalawang linggo pagkatapos ng linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya pinagdiriwang natin ito kada second Sunday of Easter. Palyaya na si Jesus ay ang mapagbigay ng kanyang dakilang awa para sa ating lahat na humingi ng tulong sa ating mga kasadlakan sa kasalanan. Jesus, the King of Mercy. Ano ba ang mensahe ng Divine Mercy sa atin, lalo na sa mga pinagdadaanan natin ngayon? What are the messages that we should be reflecting this day? Tatlong C, 3 C's for us to reflect about the Divine Mercy's message for all of us. Tatlong panyaya sa atin na dapat nating may sa buhay. Himay-himay natin. Unang C ay courage. Wika ni Jesus kay Saint Faustina, "My daughter, have courage. Do not be afraid of struggles. Have courage. Do not be afraid of struggles." Makikita nyo ang imahe ng Divine Mercy sa harapan natin. Ang imahe ng Divine Mercy ay meron din sa likod. At anong pwede nating makita dito? Sa imahe ng Risen Christ, ang imahe ng Divine Mercy, ang suot ni Jesus ay puti. Ang isang paa ay nakalapit at ang kanyang aura ay makinang, maliwanag, makisig. Kapag nakakita rin tayo ng imahe ng Jesus, the Risen Christ, nakikita nyo doon sa ating gilid na si Jesus ay may kaliwanagan, may hawak na banner, tanda na siya ay na-conquer ang kamatayan at nagwagi sa ating kasaglakan sa kasalanan. Pero may kapansin-pansin na dapat nating tignan sa imahe ng Divine Mercy o ang imahe ng Risen Christ. At ano yun? May sugat ang kamay, may sugat ang tagiliran at ang paa. You see in the wounded parts of Jesus Christ, sugatan. Pwede namang wala ng sugat si Jesus nung muli siyang nabuhay. Mga marka nung inialay niya ang sarili niya sa Biyernes Santo. Bakit nanatili pa? Ang sagot, si Jesus, pinapaanyaya niya sa atin ang tunay na dapat nating gawin to overcome the struggles in life. Because Jesus first overcame that struggle. At tayo ay binibigyan niya ng lakas ng loob sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Lagi nating binabanggit pag tayo nagdarasal ng 3 o'clock prayer. Ito na yun sa dulong parte. Jesus, King of Mercy, ang sagot, we trust in you. Sa mga pinagdadaanan at mga problema natin sa buhay, tayo ay tumugon at bumaling sa atensyon sa ating Diyos na hindi tayo papabayaan. We trust in God. The first C, the first message of the Divine Mercy is courage. The second C that we should be reflecting is conversion. Courage, conversion. Tignan niyo po yung bahagi ng katedral sa likod. Tignan niyo po.
Huwag kayo titingin sa akin. Doon sa may ilalim ng hagdanan, tignan niyo po mabuti. Yung isa katabi ng Divine Mercy image, ang isa ay katabi ng Good Shepherd. Ano po ang meron? Maliban sa pinto, yung nasa ilalim ng hagdanan, confession, kumpisalan. Nung Biyernes Santo, night shift po ako sa kumpisalang iyan. From 7 p.m. to 11 p.m. Halos magto-12 a.m. na. Halos lahat ng mga mananampalataya may laging binabanggit. At ano yun? Maliban sa matagal na silang hindi nangumpisal, 30 years, 40 years, 50 years, etc., etc., may lagi silang binabanggit pagkatapos sabihin nila na, Father, matagal na po yung last confession ko. At ang sasabihin nila, kasi Father, pakiramdam ko ang laki ng kasalanan ko, ang bigat ng mga pagkukulang ko sa Diyos, at malalim ang pagkakamali ko sa Kanya at sa iba. Ang tugon ko, pag sinasabi nila iyon, oo nga, malaki, mabigat at malalim ang mga kasalanan mo, mas malaki pa, mas malalim at mas higit pa ang awa ng Diyos sa ating lahat. Wika ni Jesus kay Saint Faustina, the greater the sinner, the greater the right he has to my mercy. The more we have done many sins, the more we have the grace of mercy from God. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang Diyos pinapanyaya sa atin, you realize that we are all sinners, but we must also realize the grace of mercy that God has been giving to us. Go to confession. Let us convert ourselves. We go in the loving arms of Jesus. Courage, conversion. Ang huli at ikatlong C ay charity. Katulad ng binanggit ko kanina, ang mga kamay at tagiliran at paanan ni Jesus ay may sugat. Sa ating ebanghelyo na narinig natin ay kay San Juan, ang isang disipulo ni Jesus ay nagduda kung totoo ngang nabuhay si Jesus. At sino yun? Si Saint Thomas, si Santo Tomas. At anong meron sa kanya? He will only believe if he put his finger on the nails and his hand on the side. Kapag nakakita kayo ng imahe ni St. Thomas na nilalagay niya yung kamay niya, hindi lang daliri yun, buong kamay niya. At ganon kalaki at kalalim ang sugat ni Jesus sa tagiliran. But what is the invitation for us, dear brothers and sisters? The first words of Jesus who rose from the dead. Ano ba yung unang binanggit ni Jesus nung muli siyang nabuhay? It's not, I love you. Ano ba ang unang binigkas ni Jesus sa mga disipulo niya nung siya'y muling nabuhay? Hindi, I forgive you. Matapos silang tumakas nung Biyernes Santo. Ano ba ang binigkas ni Jesus? Peace be with you. Peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. And where can we get peace? From the wounded side and parts of the body of Christ. And let me tell you, only true love leaves a mark. Ang tunay na nagmahal, may tanda na nasaktan siya. Kaya sige, sa lahat ng mga nasaktan pagkatapos magmahal, punta kayo kay Jesus. Because the Lord is telling us today, I'll give you my peace. Because true love leaves a mark. Nasugat, nasaktan,
pero handang umibig muli. Charity. Brethren, as we celebrate today's Feast of the Divine Mercy, allow the Lord to grant us the grace of these virtues. The virtue of courage, the virtue that we should be asking God, the virtue and grace of conversion, and lastly, the virtue of charity. Jesus, King of mercy, we trust in you.